Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay unang Sabado sa kasalukuyang buwan ng Oktubre. At nakataon po na ngayon ay ikapito sa buwan ng Oktubre, kung kaya't ipinagdiriwang din po ang isang napakahalagang kapistahan na may kinalaman po sa Mahal na Birheng Maria. At alam ko na marami po sa mga Pilipino at sa buong mundo ang may debosyon sa pagdarasal ng Santo Rosario, sapagkat sa araw na ito ay pinagdiriwang po ang kapistahan ng Birhen ng Santo Rosario. At pagbati po sa inyong lahat mula po dito sa Lourdes, sa France. Tamang-tama po, ngayon ay Marian Feast ang sinaselebrate at kami po ay nasa Marian Pilgrimage. Alam niyo po ba, by the time that you're listening to this reflection, ngayon po ay alas 10 ng gabi, October 6, at sa Pilipinas po ay alas 4 ng umaga at October 7. Sapagkat una po ng 6 na oras ang Pilipinas, kung kaya't ngayon po ay alas 10 pa lamang ng gabi dito po sa Lourdes in France. At umasa po kayo na kayo aming pinagdarasal at inaalala ko po kayo sa aking mga panalangin sa pagdalo po sa mga Marian Shrines na tigit sa pagdiriwang ng banal na misa. At pagbati po sa lahat ng mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po namin sa National Shrine of San Antonio ng Padua. Sana po kayo ay nasa ligtas na kalagayan. Ipagdasal po natin ang isa't isa at welcome po sa ating Daily Gospel Reflection, Marian Pilgrimage Edition, ngayon pong October 7, kapistahan po ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Minamahal kong kapatid, ngayon pong October 7, kapistahan ng Birhen ng Santo Rosario, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Ito po ay mula sa unang kabanata, mga talata 26 hanggang 38. At ngayon po, sa araw na ito, mula po dito sa Lourdes in France, ibabahagi ko po ang pagninilay na may kinalaman po. Una sa pagdarasal ng Santo Rosario at sa kapistahang pinagdiriwang natin sa araw na ito, the Feast of the Holy Rosary. Alam niyo po ba mga kapatid na ang kapistahan ng Santo Rosario ay pinagdiriwang ngayon ng buong simbahan in this very special Marian month, sapagkat month of October, month of the Holy Rosary. Ito po ay in-establish ni Pope Pius V noong pong October 7, 1521 to commemorate the naval battle of Lepanto in 1571. At ang pagtatagumpay po ng mga Kristiyano laban sa mga Moors o sa mga Muslims ay ina-attribute po sa pagdarasal ng Santo Rosario, sapagkat ang Santo Papa ay nanawagan sa buong mundo na dasalin ang Santo Rosario upang tayo ay magtagumpay sa labang ito. Sabi nga po ni Bishop Fulton Sheen, the power of the Rosary is beyond description. Sabi po ng isang santo, si Saint Louis de Montfort, the Rosary is the most powerful weapon to touch the heart of Jesus, our Redeemer, who loves His Mother so much. Kaya magdasal ng Santo Rosario. Sabi naman po ng isang Marian Pope na si Pope Pius X, give me an army saying or praying the Holy Rosary and I will conquer the world. That's how powerful praying the Holy Rosary is. There's no problem, I tell you, no matter how difficult it is, that we cannot solve by the prayer of the Holy Rosary. Sabi po yan ni Venerable Sister Lucia, isang visionary po ng Fatima. To recite the Holy Rosary is nothing other than to contemplate the face of Christ
with Mary. Sabi po yan ni Saint John Paul II. At ako po'y naniniwala that a day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Kaya nga mga kapatid, remember that in praying the rosary, we must pray it with heart. Because sometimes it is better to have a heart without words than to utter words without a heart. So always pray the Holy Rosary with a heart. Sa ating Ebanghelyo, nilalarawan po ang kwento tungkol sa Annunciation, ang pagbabalita ng anghel, at ang pagtugon ni Maria ng oo. Sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. By implication, itinuturo po sa atin to, una, that we should pray like Mary with humility. I am the maidservant of the Lord, be it done to me according to your word. There is no better way na tayo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos sa pagdarasal, kundi sa pagdarasal ng may kababaan ng loob, katulad ni Mama Mary. Humility is what makes Mary truly beautiful in the eyes of God. It is the mother of all virtues, and it is in being humble that our love becomes real and devoted and ardent as well. Ang palay kapag hitik sa bunga, ang uhay ay kusong. Ang palay kapag hitik sa bunga, ang uhay sa lupa ay kusang yumuyuko. Kaya kapag tayo may kababaang loob, nagiging mabunga ang ating panalangin. Pangalawa, we should pray with trust and faith in God. Katulad ni Mama Mary, by saying yes to the will of God, I am the maidservant of the Lord, be it done to me according to your word. Hindi po nangangahulugan na alam ni Maria ang lahat. Alam ni Maria that life would be more difficult by saying yes. But in saying yes, the Blessed Mother knew that she would not be on the losing end, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagpapabaya sa sinumang marunong magtiwala. That is why the life of the Blessed Virgin Mary is only a reflection of the kind of faith that we should also have in God. Because by saying yes, during the Annunciation, patuloy na inialay ni Maria ang kanyang buhay sa Diyos. She never said no to God. If you cannot see God, God can see us. If you cannot understand His ways, God always understands us. Maaring sabihin, pikit mata si Maria, subalit bukas ang puso sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, turuan mo po kaming patuloy na manalangin katulad ni Maria, may kababaang loob at may malalim na pagtitiwala sa paniniwala kailanman ay hindi ka magpapabaya sa sinumang nagtitiwala. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Sa lahat po ng mga may kaarawan, pinapaabot ko po ang aking pagbati sa inyo at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen.